Mga kapuso, di gayud malimod, labi na sa mga millennial nga pangandoy gayud nato nga makaadto sa nagkadayang parte sa kalibutan. Labi pa nga nauso ang hashtag travel goals katong wala pa ang pandemya. Gani ang uban karon naghinam-hinam na gayod nga makasuroy balik sa laing-laing lugar, uban ang pamilya, higala o mga minahal sa kinabuhi. Ug subay ni ana karong buntaga atong makauban ang proud Mindanaoan solo traveler nga nakasuroy na around the world, si Regine Reyno. Sir Regine, magandang umaga at welcome po sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Magandang umaga. Thank you for having me here. Okay lang naman, okay lang dito. Sir, unang-una, ano po ba ang inspirasyon ninyo sa Tuyok, a solo around the world journey? Noong 2011, nag-backpacking ako sa Cambodia. Tapos may na-meet ako mga backpackers na Japanese. Tapos nag-around the world sila. Yung literal na travel, tas lilibutin mo talaga yung mundo. So, nung nalaman ko yun, sabi ko pwede pa lang gawin yun. So, that started the inspiration for this tuyok or circumnavigation of my journey. At the same time, yung may mga movies din na nakapag-inspire sa akin tulad ng Up in the Air, Last Stop for Paul, tsaka yung Map for Saturday, and The Art of Travel. Kailan po ba nagsimula ang inyong paglilibot at saang lugar po ba ang inyong binisita? Nagsimula ito nung November 8, 2019. Tapos nag-end siya nung December 16, 2019. So almost a month and a week. Bali 11 lahat na na countries or territories yung napuntahan ko. Nagsimula ako sa Manila, dito sa Philippines, Hong Kong, Beijing, tapos pumunta ako sa Mexico City, bali eastward. Pag nakita mo yung globe, eastward. And then from Mexico, dumiretso ako ng Cancun sa Mexico din para bisitahin yung Chichen Itza, one of the 7 wonders of the world. And then from Mexico, Peru, Brazil. From Brazil, Morocco, Israel, and then I also visited Palestine. And then after that, Southeast Asia na. Pabalik na ng Asia, which is Thailand, Singapore, and Malaysia. Last leg yung Malaysia sa Kota Kinabalu, and then pabalik ng Maynila. So talagang umikot sa buong mundo. Sir, saang mga lugar po ba o activities ang makonsider ninyong most memorable experience sa pag-travel? Yung Machu Picchu, isa yun sa hindi ko makakalimutan kasi bata pa lang kami, nakikita ko na siya sa libro. Pero kaming libro before sa bahay. And napaka-amazing nung nabasa ko sa libro. So hindi ko inakalang papupuntahan ko siya. At isa siya sa 7 wonders of the world. So yun isa sa mga highlights. Pati na rin yung Chichen Itza sa Mexico. Isa rin sa 7 wonders of the world kasi mahilig ako sa mga history o yung mga architecture na ginawa noon. Magtataka kung paano nila ginawa. Wala pa silang modern tools at that time. Saka yung experience ko sa Israel. Because as a Christian, malaking bagay sa akin na makita kung saan si Jesus dati naglakad or saan siya linibing, saan siya pinako, yung mga lugar na yun. Sir, sa tingin niyo po ba, ano po ba ang advantage at disadvantage bilang isang solo traveler sa iba't ibang mga bansa? Ang advantage ng solo para sa akin yung freedom. Napakalaking bagay sa akin yun. Magagawa mo yung gusto mong gawin, walang kukontra. Kung halimbawa gusto mo magpahinga, papahinga ka, gusto mong kumain dito, kung ano man yung gusto mo. At the same time, isang advantage nun marami kang makikilala along the way. Kasi kung may kasama ka, usually ang kausap mo lang yung kasama mo. Pero kung mag-isa ka, marami kang makakausap na tao. Ang disadvantage naman nun, minsan may mga medyo mas mahal siya kasi syempre minsan may mga tours na pwede yung split kung may kasama ka. Dahil nga maggastos ang mag-international travel, paano po ba ang budget o ipon goals ninyo para sa inyong planned travel? Sa akin kasi ang travel ay mataas ang aking prioridad para sa pagka-travel. Kasi for me, I consider na traveling is one way of living your life. So, itong circumnavigation na ginawa ko to, very straightforward. Yung salary ko, naglaan ako from that salary. So basically parang 2-month salary siya. Yung 1-month salary pinambili ko lahat ng plane ticket. Tapos yung the next month salary, yun yung pinanggastos ko along the way. Pero before ka
kung magagawin itong mga ganitong trip, syempre, kailangan may sapat kang ipon para hindi naman parang sumugal ka lang basta na ginawa mo to pero wala kang ipon. Lastly, ano po ba ang mai-advise o tips ninyo sa ating mga kapusong Mindanaoan para hindi na maging drawing ang kanilang world tour goals? Sa mga mahilig mag-travel o sa may mga planong mag-travel ng internationally tulad ng ganito, around the world trip, ang number one na masasabi ko is you have to be aggressive in booking flights. Kasi pag nakabook ka na, dyan na yun wala ka ng choice kundi tuloy. Pero ang nangyayari kasi minsan, dami nating plano, ganito. Pero ayaw natin mag-book kasi nagadalawang isip tayo. Uy, bahal, baka ganito, baka... Pero kung talagang gusto mo siya, kung talaga nakapag-decide ka, you have to be aggressive, i-book mo. Ganun yung ginagawa ko pag mag-travel ako kasi kampanting loob ko kasi for me, traveling is education as well. So, I invest a lot in travel. Hindi ako nanghihinayang. For me, hindi lang pasyal-pasyal to, pero parang natututo ka, nag-aaral ka. Daghang salamat Sir Regine sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og safe travels pohon mahuman ang pandemya. Thank you. Maraming salamat din. Kini ang At Home with GMA Regional TV.